Mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Mapagpalang araw sa lahat po ng nakikinig ngayon ng ating programang FPCC o First Peacemakers Church of Cainta, Pagsambahay. Medyo matagal din tayong hindi nagkasama sa ganitong gawain. At ako po buong puso nagpapasalamat na naitutuloy po natin ang gawain ito. Binabati ko po lahat ng mga kapatiran dyan po sa First Peacemakers Church of Cainta. Pero hindi lamang yon, pati na yung mga ibang sumusubaybay sa atin. Katulad ng mga iglesia ng missionary outreach to the Philippines. Kayo po malugod kong binabati ngayong umaga. Nawa, itong araw na ito ay pagpalain kayo ng salita ng Diyos at ng kanyang presensya sa titipon natin, bagamat magkakalayo ng tahanan. Alam ko naman na pinag-uugnay-ugnay tayo ng Banal na Espiritu. Isa lang, kumikilos ang Banal na Espiritu sa bawat isa sa atin. Kaya po, muli, binabati ko kayo ngayong umaga at atin pong pakinggan ang kanyang salita. Ating pong buksan ang ating mga Biblia sa Santiago, Kabanata 1, Kapitulo 12. Mapalad ang taong nananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok, sapagkat matapos siyang subukin, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay, na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Tayo pong lahat ay manalangin. Mapagpalang Ama, kami po'y lumalapit sa iyo sa trono ng iyong biyaya at nagpapasalamat na kami ay tinipon mo puli sa isang gawain ito ng First Peacemakers Church of Cainta, Pagsambahay. Kami po ay nananalangin na bagamat ito online lamang, Ama, pag-isahin mo ang aming mga puso, ang aming mga isipan. Alam po namin na dahil sa Banal na Espiritu, bagamat kami magkakalayo, O Lord, alam namin na kami pinag-uugnay-ugnay niya. Kaya po sa oras na ito, sa aming pakikinig ng iyong salita, dinadalangin namin na ikaw ang siyang magbubukas ng aming isipan at ng aming puso upang matanggap namin ang mga biyayang galing sa iyo at sa iyong salita. Salamat po, Panginoon. Salamat po, Ama. Ito po ang aming dalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas at Panginoon. Amen at Amen.
ibinahagi ko po sa inyo yung overview ng Book of Romans. We found out that it can be divided into 5 parts or 5 boxes. Yung una, yung condemnation, chapters 1 to 3. Yung pangalawa, justification, chapters 4 to 5. Yung pangatlo, sanctification, chapters 6 to 8. Pang-apat, vindication, chapter 9 to 11. At yung pinakamahalaga na nilagay ni Apostol Pablo, yung application, chapters 12 to 16. Ngayong umaga, ating hihimay-mayin yung first box. So, overview nakita natin. Ngayon yung first box, yung condemnation. Sa bahagi ito, masusumpungan natin bakit kailangan ng entire human race ng gospel o ng mabuting balita tungkol kay Kristo Jesus. Ipinapakita din ng segment na ito na kung bakit walang may dadahilan ang buong sangkatauhan. And our passage starts with these words. I'm going to use the New American Standard Bible. In Romans 1:18, for the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who suppress the truth in unrighteousness. New American Standard Bible. Pagkasalin sa Revised Tagalog Popular Version, kahayag na mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga tao dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan ang katotohanan. So ito yung pagkasalin sa Revised Tagalog Popular Version. Ito yun. The fact is, God is angry with the human race. Oo, mahal ng Diyos ang taong kanyang nilikha. Mahal niya ito. Dahil nilikha ito sa kanyang wangis eh. Kaya lang, nang ang nilikhanan ito ay nagumisan ng kasalanan, o yung tinawag natin original sin, no? Napuot siya. Ang puot ng Diyos ay ang kanyang banal na pagkasuklan sa lahat ng kasalanan. Bahal na pagkasuklan sa lahat ng kasalanan. At yung kanyang paninindigan na parusahan ito at burahin ito sa universe na kanyang nilikha. Pero pag ginawa na ito, ang tao madadamay sa kanyang puot. Sa tindi ng kanyang puot, madadamay ang tao kasi may bahid ng kasalanan ng tao. At dito pumasok si Kristo Jesus. Siya ang tugon ng Diyos upang ang tao ay maligtas sa kanyang puot. So clear tayo doon, ha? Clear po ba tayo doon? Okay, maaari itanong ninyo sa akin. Kung si Kristo nga, ang tugon ng Diyos sa problema ng tao, tungkol sa kasalanan. Paano na yung mga taong wala man lang kaalam-alam tungkol sa Kanya? Yung hindi na bahagian ng gospel, yung nasa malayong lugar, paano na sila? Paano na yung mga taong ito? Alam niyo, maraming mga nilalang na ganito sa imperyo ng Roma. Pero sabi ni Apostol Pablo, kahit na ang mga taong hindi napahayagan ng Ebanghelyo tungkol kay Kristo Jesus, ay tatanggap pa din ang puot ng Diyos. Ano? Hindi ba unfair yun? Di ba unfair yun? Actually, hindi unfair ang Diyos. Ito ang pahayag ng Biblia tungkol sa bagay na yan. Babasahin ko ulit sa verse 18 at 19. Nahahayag mula sa langit ang puot ng Diyos laban sa lahat ng kalapastanganan at kasamaan ng mga taong dahil mismo sa kanilang kasamaan ay hinahadlangan ang katotohanan. Sapagkat, ito yung verse 19, ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag.
Dahil iyon ay ipinapahayag sa kanila ng Diyos. Mula pa, verse 20, mula pa nang likain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita, ang kanyang kapangyarihan walang hanggan, at ang kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inihahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya wala na sila maidadahilan. So, it is revealed that God is active in revealing this to everyone, and the creation reveals it as well. Anong sinasabi ng mga verses na ito? Bakit walang maidadahilan ng tao? Number 1, all men and women know that God is real. Verse 19, bagamat walang kaalam-alam ang isang tao kay Kristo Jesus, sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya may Diyos. Alam niya mayroong Diyos. Kasi nilikha siya sa wangis ng Diyos eh. Kahit na nabahiran na ng kasalanan ang wangis na ito, naroon pa rin ang diwa nito. Yung pagkasali ng New American Standard Bible sa verse 19, ganito, very clear. Because that which is known about God is evident within them, for God made it evident to them. Within them, sa loob. Kahit ang isang atheista o atheist, ay may knowledge of God pa din. At masusumpungan niya ito kung haharapin niya, yung harapin niya lang ang sinasabi ng kanyang budit. Kaya lang hinahadlangan niya mag-manifest ang katotohanan ito ayon sa Romans 1:18. Hinahadlangan niya alam ang lahat ng tao. If they would just look into their heart, they know that God exists. No wonder, sabi sa Psalm 14 verse 1, the fool has said in his heart, there is no God. Ang nagdi-deny na walang Diyos ay niloloko niya lang ang kanyang sarili. Niloloko niya lang. Actually, dinideny yun eh. Talagang may denial. Pangalawa, there is an act of God that is revealing Himself. Verse 19, naisin ng Diyos na ilanlin siya ng lahat ng tao. Ito ang dahilan bakit hinirap na yung bansa ng Israel. Kasi sa pamamagitan nila, maihahayag ang kaluwalhatian ng Diyos sa lahat ng tao. Kaya lang, nag-fail ang Israel dito eh. Pero hanggang ngayon, kumikilos pa rin ang Diyos upang maihayag yung kanyang kadakilaan sa lahat ng nilalang. Pangatlo, all creation bears witness to God's existence. Verse 20, ang kalikasan, ang buong kalawakan ay nagpapatotoo na buhay ang Diyos at siya'y naghahari. Kailangan mo lang pagmasdan ang iyong kapaligiran at mabubuksan na ang diwa na merong higit na makapangyarihan na lumikha nito. Kahit na yung mga scientists na gumagawa ng pag-aaral sa kalawakan, namamangha actually sa disenyo nito eh. Mangha sila eh. Bakit? Kasi sa hindi mabilang na dami ng mga planeta, mga bituin, mga galaxy, na nilalaman nito, ang bawat isa ay mayroong orbit na sinusundan. May pathway na sinusundan. At ang mga natatanging orbit na ito ay salasalabat sa isa't isa. Salasalabat yan. Ngunit hindi nagbabanggaan ang mga planeta, bituin, at mga galaxy na nakalaan dito. Proven na ng science, so lahat gumagalaw eh. Pati yung solar system natin, bigo. Sa loob ng solar system natin, maraming ikot. Tapos yung galaxy natin, bigo. Lahat yan, no? They're moving. And yet, hindi nagbabangga. Hanggang sa ngayon, hindi pa nila mapaliwanag ito. Huwag na tayong lumayo. Pagmasdan na lang natin yung anatomy ng tao.
Napakakomplikado ito. Ngunit gumagana ng maayos. Bagamat marami ng advances sa teknolohiya, hindi pa rin ito totally na mapaliwanag. For one thing, tinanong niyo na ba bakit dalawang bukas na ilong ito? Paano kung isa lang yan? Kung sinipot ka na, di namatay ka na. Hindi na makakaya. No? Wala naman ang dating eh. Bakit dalawang tega? Para pag kami nagsalita sa kapila, hindi ka na kailangan lumino. Yung kapatid ko kasi, na-operate sa mastoid yun eh. Yung dito, no? So, apete ng diri niya. Pag tinawag ko siya, kumakala siya, pala dito. Kung ano, isa lang ang matang mo. Paano ka magbabanayaw? Di-blind ka dito. O blind ka dito sa kabila. Mahirap talaga eh, ano gawin? Paano kung isa lang ang kamay mo? Sige nga, paano kung isa lang? Paano kung magkakapit yan? Bakit? Kaya naman, kita. Pero, paano kung maliligo? Sige. Kaya disenyo talaga. Kaya sabihin na lang natin, isa lang ang paa mo. Paano maglalakad? Di pa na, lang, step no. So this was really, talaga maayos eh. Hanggang ngayon, it functions well. Pati yung mga internal organs natin gumagana ng maayos. And it cannot be explained well hanggang ngayon. Anyone who looks at creation cannot help having a feeling of awe o yung pagkamangha. Yung napapawaw eh. May alam sa yung wow, ganda naman, no? Because of the breathtaking grandeur na nakikita mo. This will lead you to conclude that this could not have happened by accident. Hindi aksidente nangyari itong mga bagay na ito. There must be a greater being who made all of this. At ito magbubukas ng diwa at paniwala sa Diyos ng isang nilalang na walang kaalam-alam sa Kanya. So what is Paul saying? Ano sinasabi ni Paul dito? Ito po yun. There is an instinctive knowledge of God in every person. Ang lahat ng tao ay nagtataglay ng likas daw Diyok. Naku, tagal kong research kung ano yung instinct na yan. No? Ang daming Bible, ang daming Tagalog dictionary, binuksan mo. Instinct pala, likas daw Diyok. Merong likas daw Diyok. Ang lahat ng tao nagtataglay ito. Na mayroong Diyos, alam nila yun eh. They can say that there is God. Kaya lang, dahil sa kanilang angking kasamaan, tinahadlangan nila ang katotohanan. Sa NASB, sabi nga ganito eh, they are men who suppress the truth in unrighteousness. Romans 1:18. As a consequence of this, God's wrath is revealed to all flesh. In Romans 1:21-32, Paul unfolds the way in which the anger of God shows. It shows itself against this sin and men and women rejecting the truth and what they know. Sabi Paul, if you continue to suppress, deny, and reject, tatlo na ginamit ko ha, if you continue to suppress, deny, and reject the truth in your life, you will fall into spiritual decay. Spiritual na pagkahulog o kabuluhan. At dito nag-mention sa 5 stages of spiritual decay, parang ladder yan, pababa ng pababa. Yung unang-una, na makikita sa verse 21, darkened mind that leads to a darkened heart. Sa Romans 1:21, sa English Standard Version, for although they knew God, they did not honor Him as God or give thanks to Him, but they became futile in their thinking, and their foolish hearts were darkened. Kapag hinahadlangan mo ang katotohanan na mayroong Diyos, nauhulog ka sa magulo at mahalay na kadiliman. Kahit gaano ka katalino, kahit gaano kalalim ang kaalaman mo sa siyensya, sa teknolohiya, kung patuloy mong i-deny ang iyong likas na Diyos na totoong Diyos, ang isip mo ay at ang puso mo ay magugulat sa katotohanan.
Mababalotog din ang iyong pananaw at perspektibo sa mga katotohanan espiritual na ang mga pati na yung yung mga halagang issue sa buhay ng tao. Ito yung binanggit ng mabuting balita sa verse na ito. Verse 21, mabuting balita. Ito sinabi, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan. Kaya nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmamarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. O tingnan mo, naghaka-haka. Kasi hindi kayo nag-explain. Kaya malumabas yung si Darwin, yung tinatawag natin origin of the species, no? Ang tawag na sa science doon, yung evolution, no? Kaya alam niyo, evolution continuous yan Dapat, kung totoo ang evolution, hanggang ngayon, meron tayong nakikita tiyongko na kalahating tao. Kasi, consistent yan Pero hindi, no? O tapos yung Big Bang Theory, di ba? Isang malaking mass lang, sumabog, lumabas na ng mga planeta, nagkaroon ng mga orbit, nagkaroon ng mga heart. Lahat na meron. Pero imposible mangyari. Imposible talaga. So, ayun sila, naghaka-haka ang kanilang mga pag-iisip. Mabibigyan pa ito ng linaw as we continue. Sa verse 2, sa susunod na stage, falling into false religion, verse 23. Ito yung pangalawang stage ng spiritual decay. Sa Revised Tagalog Popular Version, ito magkasabi tinalikuran nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At ang sinamba nila ay mga larawan ng mga tao may kamatayan, ng mga ibon, ng mga hayop na may apat na paa, ng mga hayop na gumagapang. In other words, they worship the created rather than the Creator. They worship the created rather than the Creator. Ganito ang mangyayari sa pag-iisip ng isang nilalang na patuloy na tinatanggihan yung katotohanan sinasabi ng kanilang budhi o yung kanilang likas na udyok. Sabi dun sa verse 21 sa King James Version, professing to be wise, they became fools. Professing to be wise, they became fools. Maraming sabihin nyo sa akin, Pastor, hindi naman ako sumasama sa mga hayop sa bundok. Ribulto, mga bagay na gawa ng kabay. Ngayon, that may be true. Pero meron din mga bagay na gawa ng pag-iisip. Katulad ng ideology, communism, socialism, false doctrine, insatiable need to acquire material things, yung mga pagdanasa sa material na bagay. Kasama na pati yung mga tao na may bukod na katangian na umaagaw ng glory ng Panginoon sa iyong puso. Kasama ito sa mga false religions. So you can see, damay-damay na yun Yung susunod na level, verse 24 to 25, wild and unrestrained lifestyle. Wild and unrestrained lifestyle. Kapag patuloy pa din ang rejection ng pinapahayag ng budhi ng tao on the existence of God, ito ang susunod. And I could not expound it more than what is already written. Kaya babasahin ko na lang. Revised Tagalog, Popular Version, chapter 24 to 25, verse 24 to 25, ito sinabi. Kaya hinayaan sila ng Diyos sa kanilang marunong pagdarasa. Hanggang sa hindi na nila mapigil ang paggawa ng kahalayan sa isa't isa. Ang katotohanan tungkol sa Diyos ay pinalikuran at pinalitan nila ng kasinungalingan. Sinamba nila at pinalikuran ang mga nilikha. Ito sinabi ko kanina. Sa halip na ang tulikha na siyang dapat papurihan magpakailanman. Amen. Kailangan bigyan ng amen yun Ang tawag ng mga theologian sa mga kasalanan nito sa level 3, natural sins. Natural sins. Kasi ito, sakot ito ng mga pagsuway na nakasulat na sa Ten Commandments.
Mga kasalanan dito na hindi pambihira at naaarok ng disente mong pag-iisip. Kaya lang, kapag ikaw nagpatuloy pa din ng pagtanggi sa existence of God, mas hindi pa ang kanyang spiritual na kabulukan. Ito yung susunod na baitang pababa. So kita natin, natural sins, ang mga kasalanan ito na hindi ka nagugulat. Yung sabihin mo, alam mo na ito eh. Hindi pa yung inimbento eh. Yung pangatlo, pangapat, natural sins deteriorates into unnatural sins. Yung sabihin mga kasalanan ito na nakikita mo na normal, na okay lang, wala na, dumadating na sa babae na hindi mo na maintindihan. Ano yung unnatural sins? Binigay ito ng larawan ng verse 26 to 27. Dahil dito, hinayaan sila ng Diyos na sa mahalay na pagnanasa. Ayaw na makipagtalik ng babae sa lalaki. At sa halip, ay sa kapwa babae sila nakikipagtalik, nakipag-ugnayan. Ganon din ang mga lalaki, ayaw na nila makipagtalik sa mga babae. At sa kanilang kapwa lalaki sila nahuhumalik. Ginagawa nila ang mga kasuklam-suklam na bagay, kaya sila ipaparusahan at nang nararapat sa kanila masasamang gawa. Revised sa Tagalog, popular version. Gaano kalalim ba mahuhulog ang tao sa spiritual na kabulukan habang patuloy niyang pinahadlangan ang angkin niyang likas na upyo na nagpapahayag na rin ang Diyos? Hanggang saan? Hanggang saan siya makarating pababa. Yung susunod na baita ay ang pinaka-final stage ng step ladder pababa tungo sa spiritual na kabulukan. Ano ito? Being filled with all manner of sins. Verse 28 to 32. Ito yung description ng Revised Tagalog Popular Version. Basahin ko ulit sa inyo ha. Binasa na kanina pero ngayon palagi ko mas magbibigyan ng linaw. Dahil ayaw nilang kilalanin ang Diyos, hinayaan sila ng Diyos sa masasamang pag-iisip at sa mga gawain kasuklam-suklam. Naging alipin sila ng lahat ng uri ng kasamaan. Kabuktutan, kasamikan, kasakiman, masasamang isip, pagkainggit, pagpatay, pagtatalo, pandaraya, at masasamang hangarin. Sila'y naging mahilig sa chismis, marites. By the way, natutunan ko pala yung marites pala, ano pala ito, ano? At pinaikli ng Mari, anong latest? Kaya pala marites. Well, anyway, parang marites nagtuloy ako yan. Mapamirang puri! Ano ba? Sinabi, nasusulan sa Diyos, walang pakundangan, mapagmataas, mayayabang, mapagkathak ng kasamaan, ibig sabihin, inventors of evil. Suwail sa magulang, kasama pala yun, no? Yung disobedient to parents. Sila'y naging mga hangal, mga taksil, mga walang puso, at di marunong lumigat sa kapwa, lumingat sa kapwa. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito, ngunit patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pa makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Kung tinitignan ko ito, pinag-aaralan ko may nakita ko isang theologian Ang pangalan niya Michael A. Eaton. Ang sabi niya, itong stage down na ito, tinatawag na the fullness of sin. The fullness of sin. Kaganapan ng kasalanan. Siguro may point siya, no? Mababalang ang passage na ito sa apat na bahagi. Yung first part, unrighteousness. Pangalawa, evil, covetousness, and malice. Yung pangalawa, envy, murder, rivalry, deceit, and spite. Mga specific sins na to. Pangatlo, gossip, slanderers, God-haters, insolent, arrogant, boastful, inventors of evil. Ang pang-apat, disobedient to parents, senseless, heartless, ruthless. So ito yung category na nilabas dito. Ngayon, before we continue, gusto kong pansinin natin yung transition phrase. Merong transition phrase dito
merong mga katagang nagdudugtong sa pagbaba ng bawat isa. No? Meron po dito. Can you see it? No? Verse 24, 26, and 28. Sige. Kita niyo ba kung saan ko ano yung phrase na yun? May nagdudugtong eh. Alam mo ano yun? It is the phrase God gave them over to sa New International Version. Sa mabuting balita, kaya hinayaan na sila ng Diyos. Gawin ko dito, hinayaan na kita, baba ka dito. Di ba rin ako hinayaan na kita, baba ka dito. Yung hinayaan ng Diyos, ano po? Hinayaan na ng Diyos ang tao na gawin ang kanilang mga naisin. Sa akin, I believe, upang matanggap nila ang consequences nito. Siguro, pag na-realize nila na sobra na sila kasama, baka sila mapuno na kabigatian. At ito'y magbunga ng pagsisisi at pagtanggap na mayroong Diyos na malalapitan sila. So sometimes, anong totoo dito? Sometimes God allows us to fall. Sige, gusto mo yan? O sige. Tingnan na, sige, gusto mo yan? Sige, tingnan mo na kung ano mangyayari. O, dating yung consequences. Saka mo siya, nagsisisi ako pa no? Ma-experience yung consequences na ito. Tapos, makikita mo totoo pa na sinasabi ng Panginoon. So, God allows us to fall so that we will learn. Sige, tigas ang ulo. Katulad yung kay Israelita, hindi naman pinagbabawal na ng Panginoon yung divorce. Pero, di ba? Dahil tigas ang ulo ninyo, pinalayakan na lang kay ni Moises. Di ba sabi doon? Well, anyway, ito po yun, nang binabasa ko yung portion ng scripture na ito, tinanong ko yung sarili ko tuloy ganito ba talaga kasama na ang tao? But as I look at them one by one, wala namang katang-isip ito Lahat ito totoo, lahat nakikita. Existing sila lahat. Ginagawa sila ng lahat ng tao. Kaya nga may kanya-kanya silang termino o pangalan They pertain to things that man know and do. Ang shocking dito, yung verse 32, ito pinaka-shocking yung verse 32. Babasahin ko sa mabuting balita. Nalalaman nila ang utos ng Diyos na dapat mamatay ang mga gumagawa nito. Ngunit patuloy sila sa paggawa nito. At natutuwa pang makita na ang iba ay gumagawa rin ng ganoon. Now, this is not just delighting in sin, but it is also encouraging others to do so. Ito na yun. Purihin ang Diyos dahil hindi nagtapos ang aklat ng mga taga-Roma sa chapter 1, verse 32. Praise God! Hindi nagtapos doon. Makita niyo yung overview, no? Bagamat lahat ay guilty at walang may dadahilan sa Panginoon, there is also a righteousness that comes from God. And it is free, libre ito. Yung katuwiran ito ay libre. Kailangan mo lang sumampalataya kay Kristo Jesus. At matatanggap mo na ang katuwiran ito, ang righteousness na ito. And this righteousness will make you right before God. Kaya yung puot niya, hindi na mapapataw sa iyo. Lilinisin ang dugo ni Kristo Jesus ang lahat ng iyong kasalanan. Kaya ikaw ay magiging katanggap-tanggap sa paningin ng Diyos Ama. Hallelujah! Buti na lang nakuha natin overview, no? Kasi pagka dito malulungkot ka na Kaya kasi pala nabasahin mo talaga yung buo Buti na lang meron palang provision. Meron mo yung nagtapos yung Romans, sa Romans 1:32, malulungkot naman, no? Wala na tayong pag-asa. Knowing all of this, patuloy mo pa bang hahadlangan ang pagkilos ng katotohanan sa iyong buhay? Are you going to continue to deny the truth sa iyong puso? This applies to everyone. Sa susunod na linggo, ito mga bad sinners
meron din palang good sinners, meron din mabubuting ano, meron din palang mga religyoso, meron din palang mga disenteng tao, pero sakop pa rin sila ng pork ng Diyos. At ito naman ang bibigyan ng time ni Apostol Pablo. So, continue reading Romans. Actually, alam niyo, binabasa ko to. Talagang, naano ko nung pinag-aaralan ko na talagang nahihila ako sa ano niya sa mga truths na naman niya Mahalaga pala itong Book of Romans na ito, na malaman natin lahat. Puri ng Diyos. God bless you! Kami manalangin. Manalangin muna tayo. Ama, salamat po, O Diyos, kay Kristo Jesus. Dahil sa Kanya, yung nabasa namin ito, yung puot mo, O Diyos, ay hindi na ipapataw sa amin. Dahil kami nakipag-isa kay Kristo. Lord, as we continue to read the Book of Romans, we pray, O God, na buksan mo ang aming puso, lalo kaming lumalim sa iyo. Lalo kaming lumalim sa iyong salita. At makita namin talaga yung kahalagahan ni Kristo sa aming buhay. Bakit kailangan ng lahat ng tao ang kaligtasan na taglay ni Kristo Jesus? Salamat po, Panginoon. We give you praise and we give you glory in Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. Salamat natin ang Panginoon. Amang makapangyarihan sa lahat, salamat po sa oras na ito na kami tinipon mo dito po sa aming pagsambahay. At nagpapasalamat kami, Panginoon, sa mensaheng aming natanggap. Nawa ito'y tungi mo sa aming puso. At ito, O Lord, magpalakas sa amin sa panahon na kailangan namin, Panginoon, ang gabay mo. Mapaalala kami, Ama, ng mga nadinig namin na yung mga salita at ito mag-encourage sa amin. Salamat din po, Panginoon, na kami nakapagtitipon ng gawaing ganito dahil po sa teknolohiya. And we pray, O Lord, na ano man ang mangyayari, Panginoon, yung First Peacemakers Church of Cainta, magpapatuloy, Panginoon, na magtipon sa kanilang sa buong buhay as a spiritual community, O Lord God. And we thank you, Lord, na nagawa namin ito kahit na po mayroong mga unforeseen events na nangyari po dun sa aming lugar na talagang mahirapan na kami makapag-gather, pero salamat din kasi dahil po sa teknolohiya kami po nakakapagtipon. And we pray, O Lord, na yung lahat ng magkakasama ngayon, lahat ng nanood, lahat ng mga kapatiran, O Lord, i-bless mo sila. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig mo at salamat din, Panginoon, sa katapatan mo sa amin. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus na tagapagligtas at Panginoon naming lahat. Amen at Amen. Nag-break ako ng konti para sa benediction, baka kasi paghiwalayin ninyo ito na yung benediction. Ibibigay ko na po ang benediction natin ngayon sa umagang ito. The Lord bless you and keep you. The Lord make His face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Amen and amen. Magandang araw sa inyong lahat. Pagpalang araw sa bawat kapatiran. God bless you.